hindi na mapipigilan. Ito na ba ang simula ng mas malalim na legal na laban? Ang tinatawag na confirmation of charges hearing sa International Criminal Court ay isang mahalagang yugto. Hindi pa ito hatol, pero ito ang magpapasya kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso laban kay Rodrigo Duterte. Kapag nakumpirma ang mga paratang, tuloy ang trial. Kapag hindi, maaring bumagsak ang kaso. Pero ayon sa mga legal analyst, isang bagay ang malinaw. Ang hearing ay naka-schedule na at hindi na ito mapipigilan. Ano ang ibig sabihin nito sa batas? Ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas? At ano ang maaring mangyari sa mga susunod na buwan? Simulan na natin ang masusing pagtalakay. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, narito na naman tayo sa isang malalim at makabuluhang talakayan tungkol sa isang mainit na usaping legal na patuloy na sinusubaybayan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa international community. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang diskusyon mula sa isang ulat kung saan sinabing hindi na umano mapipigilan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinatawag na Confirmation of Charges hearing sa International Criminal Court o ICC. Ano nga ba ang Confirmation of Charges hearing? Bago natin himayin ang issue, mahalagang maintindihan muna kung ano ang tinatawag na Confirmation of Charges hearing. Sa proseso ng ICC, ito ay isang mahalagang yugto kung saan sinusuri ng mga hukom kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa full trial. Hindi pa ito ang mismong paglilitis. Sa halip, para itong filtering stage, kung saan tinitingnan kung may matibay na batayan ang mga paratang upang umusad sa susunod na antas ng proseso. Kapag nakumpirma ang mga charges, saka pa lamang magsisimula ang formal at mas malalim na trial proceedings. Ano ang konteksto ng kaso? Ang investigasyon ng ICC ay may kaugnayan sa mga alegasyon ng human rights violations na naganap sa panahon ng kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat matagal nang ipinahayag ng kampo ni Duterte ang kanilang posisyon laban sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, ang diskusyong lumabas kamakailan ay nagsasabing naka-schedule na ang confirmation hearing at hindi na ito mapipigilan. Ayon sa mga legal analyst, ang yugtong ito ay bahagi na ng standard procedure ng ICC at hindi basta-basta na ipagpapaliban maliban na lamang kung may malalakas na legal na batayan. Ano ang ibig sabihin ng hindi na mapipigilan? Kapag sinabing hindi na mapipigilan ang hearing, maaring ang ibig sabihin nito ay, una, naisumite na ang mga kinakailangang dokumento at ebidensya ng prosecution. Ikalawa, tinanggap na ng pre-trial chamber ng ICC ang mga dokumentong ito para sa pagsusuri. Ikatlo, nakapaloob na ito sa opisyal na schedule ng korte, kaya tuloy ang proseso maliban kung may extraordinary legal remedy. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na automatikong mapapatunayan ng mga paratang. Ang hearing mismo ay pagkakataon din ng depensa upang kuwestiyonin ang ebidensya at ipakita kung bakit hindi dapat umusad ang kaso. Ano ang maaring mangyari pagkatapos ng hearing? May tatlong posibleng resulta. 1. Kumpirmahin ang lahat ng charges at ituloy sa trial. 2. Kumpirmahin lamang ang ilan sa mga charges. 3. Ibabasura ang mga charges kung kulang sa ebidensya. Kung makumpirma ang mga ito, saka pa lamang magsisimula ang mas mahabang proseso ng paglilitis, kung saan parehong panig ay maghahain ng mas detalyadong ebidensya at testigo. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ang yugtong ito hindi lamang para sa mga sangkot sa kaso, kundi para rin sa prinsipyo ng international justice. Ang ICC ay itinatag upang tugunan ang mga kasong may kinalaman sa mabibigat na krimen tulad ng crimes against humanity, genocide, at war crimes. Ano man ang kahinatnan ng confirmation hearing,
Ito ay magiging bahagi ng mas malawak na usapin tungkol sa pananagutan, soberanya, at ugnayan ng Pilipinas sa international law. Sa ngayon, ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Ang confirmation of charges hearing ay hindi pa hatol. Ito ay hakbang pa lamang upang alamin kung may sapat na dahilan upang ituloy ang paglilitis. Ang proseso ay legal, technical, at maaring tumagal. At tulad ng anumang kaso, may presumption of innocence hanggang sa may mapatunayan sa korte. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na developments sa usaping ito. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-follow at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na tagapakinig. Mga ka-edocs, habang papalapit ang confirmation of charges hearing, ramdam ang bigat ng katahimikan. Hindi ito karaniwang balita. Hindi ito simpleng political noise. Ito ay isang yugto na maaring magbago ng direksyon ng isang legal na laban at marahil ng diskurso ng isang bansa. Sa mga darating na araw bago ang hearing, asahan natin ang tatlong bagay. Una, lalakas ang ingay sa social media. Ikalawa, mas magiging agresibo ang narrative war ng magkabilang panig. At ikatlo, magkakaroon ng mas malinaw na pagpoposisyon ng mga political allies kung sino ang mananatiling tahimik at kung sino ang magsasalita. Ano ang posibleng mangyari? Sa aking pananaw, maaring maglabas ang kampo ng depensa ng mas matibay na pahayag ukol sa jurisdiksyon ng ICC. Maaring ulitin ang argumento tungkol sa soberanya. Maaring igit na walang bisa ang proseso. Maaring hilingin ang procedural remedies. Samantala, ang prosecution side ay mananatiling tahimik. Dahil sa ICC, ang ebidensya ay hindi inilalaban sa press conference kundi sa dokumento. At dito nagiging mas interesting ang sitwasyon. Dahil abang umiinit ang public opinion sa labas, sa loob ng korte ay malamig, technical, at sistematiko ang proseso. Sa mismong araw ng hearing, hindi ito magiging dramatic courtroom showdown na parang sa pelikula. Walang sigawan, walang biglang revelasyon. Ito ay magiging legal chess match. Ang prosecution ay maglalatag ng ebidensya, hindi para patunayan ang guilt beyond reasonable doubt, kundi para ipakita na may sapat na basehan upang ituloy ang trial. Ang depensa naman ay hindi pa kinakailangang patunayan ang inosente. Ang kanilang layunin, ipakita na kulang, mahina o hindi sapat ang ebidensya upang umusad ang kaso. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi, guilty ba o hindi? Ang tanong ay, may sapat bang dahilan para magpatuloy? Mga ka-edocs, tatlong senaryo ang nakikita ko. Kung makumpirma ang lahat ng charges, lalalim ang legal battle at hahaba ang proseso. Kung bahagyang makumpirma, maaring lumiit ang saklaw ng kaso ngunit magpapatuloy pa rin ito. Kung ibasura, magiging malaking tagumpay ito para sa depensa at maaring magbago ang political narrative. Ngunit anuman ang resulta, isang bagay ang sigurado. Ang confirmation hearing ay hindi katapusan. Ito ay simula ng mas mahaba, mas komplikado, at mas masusing yugto. Sa opinyon ko, higit pa ito sa isang legal proceeding. Ito ay magiging test case sa relasyon ng Pilipinas sa international law. Ito ay magiging sukatan ng pananaw ng publiko tungkol sa accountability. At ito ay magiging bahagi ng kasaysayan kung saan ang domestic politics ay nagtagpo sa international justice. Habang papalapit ang hearing, mas magiging polarized ang opinyon ng publiko. Ngunit sa gitna ng ingay, mahalagang tandaan, ang korte ay hindi bumabase sa trending hashtags. Hindi ito nadadala ng emotional surge. Ito ay bumabase sa dokumento, testimonya, at legal standards. At doon iikot ang laban. Sa huli, ang confirmation of charges hearing ay parang threshold. Kapag natawid ito, papasok tayo sa mas masalimuot na yugto. Kapag hindi, maaring magbago ang buong takbo ng usapin. Habang hinihintay natin ang araw na iyon, isang tanong ang dapat nating pag-isipan. Hindi lamang kung ano ang magiging desisyon, kundi kung paano ito babasahin ng kasaysayan. Tanong: sa inyong palagay, kung makumpirma ng ICC ang mga charges sa confirmation hearing,
Dapat ba itong ituring na tagumpay ng international justice o pakikialam sa soberanya ng Pilipinas? I comment ang inyong pananaw, respeto sa bawat opinyon, pero panindigan ang katotohanan. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.